Hello mga bibig, eto na ang ating latest trending news ngayon na nakakagulat talaga. At meron mga napinsala, it means grabe, nadaganan nang bumagsak ang bubong ng stage sa Legazpi City kung saan ang kontraktor ay ang kapatid ni Zaldico, ang ama ni Claudine Co, ang kontraktor mga kabibig. Na this was the contractor of the rehabilitation of Peñaranda Park in Albay is High Tone Construction and Development Corporation, FSCO Builders and Supply. Nako. Ito pala yung kabibig. Ama ni Claudine Co, ang kontraktor mga kabibig. Naku, grabe. Magkano ba itong bubong ng ano? Bumagsak ang bubong ng stage ng Peñaranda Park sa Legazpi City mga alas 6 ngayong kahapon ito. Itinakbo na sa hospital ang ilang estudyanteng nakisilong sa stage dahil sa malakas ng ulan. Ngunit nasugatan matapos mahagip ng debris ng bumagsak na bubong. Kakalagay pa lang ng naturang bubong, ilang linggo pa lang ang nakalipas at inihahanda sana para sa Albay District Fiesta Parade at Ola Day sa Martes, this coming Tuesday. At nang dahil lang sa ulan, bumagsak ito, bumigay. Bakit bumigay? Anong rason mga kabibig? Ngayon, ang kontraktor pala ng bumagsak na bubong ay ang kapatid ni Zaldico, ama ni Claudine Co. 5 individual daw ang nasugatan. Grabe no? Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, sugatan ang mga ito matapos tamaan ng tarpaulin at bakal mula sa bubong. Ang bubong ay bahagi ng 96 milyong proyekto para sa rehabilitation ng multipurpose facility sa Old Albay District na ipinagkatiwala sa High Tone Construction and Development Corporation at FSCO Builders and Supply. So 96 million sila pala ang ama ni Claudine Co, ang mga kontraktor nito. O ito ha, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang kung sinong kontraktor. O eto, may nakita akong post ngayon na talagang pinag-uusapan. O ito yung picture o ito pala yung ito yung bumagsak. O tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Diyan nakasilong ang mga estudyante sana mga kabibig. Sumilong sila diyan kasi alam nilang ligtas sila at malayo sa sakuna kasi may bubong ang stage, pero ang nangyari, bumagsak. 96 million daw yan mga kabibig. O ito ayan This is where your taxes go. Kontraktor ha, High Tone Construction and Development. January 17, 2024, GAA 2023. Magkano? 95,830,342.17 pesos ang gastos. Basic infrastructure, program, facility support, social, rehabilitation of a multi-purpose facility. Tapos na yan kasi dapat gagamitin na yan sa Martes or Wednesday para sa ilang activity o festival something. Pero bumagsak. Paano yan? Sino ba ang kontraktor? High Tone. Ito'y pagmamayari daw ng kapatid ni Zaldico na si Christopher Co, na ama ni Claudine Co, na si Claudine Co ay nagtago na sa US. Kung nagtago man si US at Claudine Co, of course, baka yung pamilya din niya, yung ama niya, nagtago na din sa USA. Eto kabibig, ang mga bidyong kuha ng ng pagbagsak ng ito mga kabibig ha. I-share ko sa inyo ang mga video kabibig ha. Kung saan nakakaawa ang mga tao, 'di ba? Ginagawang uto-uto ang mga tao. Hindi pala yan si Claire Castro pa lang yan. Ito kabibig manood tayo ha, yan. Sa loob ng Peñaranda Park dito po sa Legazpi City, kung saan makikita niyo po sa aking likuran, yan, ito pong nagiba na canopy o bubong ng bagong-bago pa lamang na stage na pinatayo dito sa loob ng bagong-bago rin
na Peñaranda Park. Yan. Ayon po kanina kay Chief of Police Domingo Tapel Jr. ng Legazpi City Police Station, bandang alas 6 kanina habang nag-e-ensayo po yung humigit kumulang 40 mga estudyante ng Bicol College, ay bigla na lamang pong nagiba itong naturang canopy. Standard at ang yan. tinuturong dahilan ay yung matinding mga pag-ulan po Wow. kaninang hapon na nagsimula. Matinding pag-ulan pala ang rason. Hindi. Kahit matindi pa ang ulan, basta hindi substandard yung mga ginagamit na materyales, hindi babagsak yan. Diba? Kasi gumagawa kayo ng bubong, alam nyo na, kung malakas ang ulan, it will stand still. Kung baha o ano man, hindi yan magigiba, hindi yan mababagsak. Some standard ang ginamit ng mga materials. Katulad din yan ng mga flood control project na ang contractor ay high tone. Konting baha lang, bumagsak na ang mga flood control. Kagaya nito, bumagsak ang bubong. So, substandard. Pabandang alas 4. Sa malamang daw ay bumigat ng gusto yung canopy at yun ang dahilan ng pagbagsak. At kung makikita nyo nga po, sa gitna siya. Parang nabali yung braces nitong canopy na ito. Biglang sa lakas ng ulan, napuno yung bubong. Yun po, naging cause na mag-crack yung canopy na dito. At yun po, nahulog po. Sa inisyal na pag-iimbestiga, nasa 6 po na mga estudyante yung nasugatan. At meron daw isang maluba na may tama sa ulo. At ayon nga kay Chief of Police Tapel, ay masakit pa rin ang ulo nito hanggang sa ngayon. Pero naidala naman kagad o naisugod naman kagad sa pinakamalapit na ospital. Hanggang ngayon, meron pa rin mga kagamitan ng mga estudyante na naroon. Ang iba ay hindi pa raw kinukuha dahil yung iba talaga na mga nakasurvive ay traumatized sa insidente. Kanina nga nakita natin mga magulang na lamang po yung kumukuha ng mga kagamitan ng mga estudyante na nakasurvive doon sa pagguho. So patuloy pa rin po ang investigasyon ng pulisya kung ano po talaga ang nangyari dito at inaalam din pa natin kung sino talaga ang contractor o nagpagawa nito pong ayon po sa mga nakarating sa ating impormasyon ay nasa 93 million pesos na pondo para po dito sa buong Peñaranda Park, kasama na po itong stage na ito. So mula po rito sa Legazpi City, Albay, Vince Villar. Yun, kabibig ha. Yun ang nangyari. Grabe, no? Ang pagguho. Ang High-Tone Construction ang development. High-Tone Construction and Development, mga kabibig, ang contractor. Nako, wag na tayong magmaangan pa. High-tone yan. Pag high-tone, bagsak talaga yan. Wag na kayong mag-expect na merong magandang pangyayari dyan. High-tone na yan. Mga na yan. Diba, mga kabibig? Eto ang mga komento ng ating mga, no, it's not the rain, it's the quality. Paldo-paldo talaga ang mga contractors. Napaka-corrupt, high-tone sila, mga ang pagmamayari ng kontraktor. Kusang lumitaw na ang katotohanan, pati bubong bumagsak, substandard. 5 million ang gastos tapos yung 90 million, alam na kung saan pumunta, paldo na naman ang mga kontraktor na ito. Sino kayang politiko ang kadil ng high-tone? Naku po, yan na. Yan nakabibig ang mga komento ng ating mga nasisi pa yung tubig ulan. Kawawa naman, walang ginawa kundi umulan lang. Yung substandard na materialis ang ginamit kaya bumagsak ang bubong, hindi yung ulan. Katulad lang din niya ni BBM, climate change palagi niyang rason kung bakit may mga baha sa Pilipinas. Hindi. Kung talagang strong ang foundation ng mga flood control or kung meron talagang flood control at walang ghost projects, meron talagang baha. Kung hindi ang sobrang baha na talagang wala ng kalalagyan ang tubig. Yan, pinapakita ng Diyos kung anong klaseng ginawa ng mga contractors. Marami pa yan ipapakita ng Panginoon sa mga taong magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ipakulong na itong mga kontraktor na ito, nakakahiya naman pati yung mga anak nila. Isama na, lavish lifestyle ang ginagawa ng mga anak, pero pera pala ng taong bayan, nakakahiya. Sana,
kunin na sila ng Satanas. Uy, grabe naman mga tao. Grabe, pati tubig ng ulan ang ginawang rason kaya nasira ang bubong ng plaza, di ba? Yun mga kabibig, baka daw tinipid sa materyales. Halata namang tinipid, oy. Nang dahil lang sa ulan, bumigay. Tinipid talaga yan. Hindi yung baka, kundi tinipid talaga. 95 million yung rehabilitation ng plaza, including yung bubong ng stage. Tapos bumagsak lang sa isang ulan. Walang bagyo ha. Ulan lang ang nagpabagsak sa bubong ng stage. Parang questionable, no? Gaano ba katibay yung ginawang stage nila? This is where your taxes go. Sa bulsa nila, mga kabibig. So yun mga kabibig, ang ating latest libak-libak for today. May mga estudyanteng na nagkasugat-sugat, yung iba nga, sumasakit pa rin ang ulo hanggang ngayon. So sana ang managot yung kontraktor. Diba? Dapat sana itong plaza ay gagamitin this next week para sa kanilang activity. Pero hindi na magagamit dahil nasira ang bubong ng plaza dahil sa substandard na materials galing sa kontraktor na high tone na ama ni Claudine Ko, na si Claudine Ko ay nasa US na daw. Naku, mga kabibig. Grabe. So ano ang inyong komento hinggil dito? Okay pa ba tayo mga kabibig? Okay pa ba ang Pilipinas? Okay lang ba sa inyong ginagawa tayong uto-uto, bobo, pagtatawanan tayo ng mga politiko? Kumusta na po kayo? Kaya pa bang magtiis sa gutom? Or kakayanin na lang hanggang matapos ang kailang mga termino? Tapos election na naman, bibigyan na naman tayo ng pera para butuhan natin sila. Tapos pag manalo, ganon pa rin ang kailang ginagawa. Magnanakaw pa rin sa pera ng bayan. Hanggang kailan tayo magtitiis? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!